Ngayon po, dumako naman po tayo sa ating mga aalagaang isda. So, after po natin magtanim ng gabi, maglalagay po tayo ng fertilizer sa ating fish pond na may daming 40 bags po per hectare. Kaya po tayo gumagamit ng fertilizer dahil ito po ang nagsisilbi na magpapatubo po ng natural na pagkain po para po sa isda. After po natin maglagay ng fertilizer sa ating fish pond, i-stock na po natin ang ating isda. Mag-i-stock po tayo ng isda 15 days after planting ng gabi. Ang mga isda po na pwede po nating alagaan dito ay ang tilapia, ulang, tsaka po yung hito. Ang tilapia po, isa po siyang highly priced po na commodity in rural areas. Meron din po siyang wide tolerance po sa water conditions. Adapted po siya sa crowding, tsaka po yung pagpapakain po nito, inexpensive po siya. Pwede pong ipakain dito ay yung azola. Ang hito naman po, madali din lang naman po siyang alagaan. Pwede po siyang lumaki sa high density. Ano po siya sa shallow, pwede rin po itong lumaki sa shallow ponds on dark environment. Ang hito po ay omnivorous po. Kumakain po sila ng variety of feedstuffs like kitchen waste, cooked entrails ng poultry, livestock and commercial fish feeds. Nagkakahalaga rin po ito ng 80 pesos kada per kilo po. Lumalaki din po ito ng 4.5 gram per fish per day po. Kailangan, pag ang hito naman po ang ating inalagaan, kailangan po tayong maglagay ng fence para po sa ating fish pond dahil para po ma-avoid po yung escape ng ating isdang inaalagaan na hito. Kung ulang naman po ang ating alagaan, maganda po ito dahil ito po ay high-value species that can be grown kasama po ng gabi. Ang kanyang market price po is 250 pesos po per kilo. Maaari din po siyang lumaki within 120 or 150 days na meron po siyang 75% survival rate. Ang pwede rin po nating ipakain dito ay ang mga natural food at pwede rin pong ipakain sa ating ulang, yung kitchen waste, and various plant materials na like boiled corn grits, squash and other vegetables. Pwede rin po dito yung rice brands and commercial feeds. Sa pag-i-stock po ng isda, kailangan din po natin itong parang tayo may inaalaga ang bata. Sa pag-acclimatize po ng ating isda, dapat po natin itong ilagay sa ibabaw po ng ating fish pond. I-acclimatize po natin ito within 10 to 15 minutes upang ang temperatura ng tubig ng ating fish pond at ang tubig dun sa plastic ng ating isda ay magtugma upang makaiwas po ito sa stress. Pagkaraan po ng 10 hanggang 15 minuto, maaari na po nating pakawalan ang ating isda sa plastic sa ating fish pond. Sa pag-aalaga po ng ating isda, upon stocking po natin, ang pag-stock po natin ng ating isda ay maaari pong early in the morning or late in the afternoon. Pag early in the morning po natin itong stock, kailangan po tayong magpakain ng ating isda sa afternoon po noon on the same day. Sa pagpapakain naman po ng ating isda, magbibigay po tayo ng 5% ng kanyang body weight ang ating ipapakain. Sa loob po ng isang buwan, dapat po nating pakainin ang ating isda ng 5 times po every day ang ating pagpapakain. Sa loob naman po ng 2 buwan hanggang sa anihin po ito, mag-a-adjust po tayo ng feeding rate po natin. Magiging 3% na lamang po ito or magiging ang pagpapakain po natin sa ating isda, magiging 2 beses po kada araw. Pwede na po nating anihin ang ating alagang isda sa loob po ng 4 na buwan. Or kung yung target size po natin ay naabot na po niya. Sa gabi naman po, pwede po natin itong anihin sa loob ng 6 na buwan hanggang 8 buwan po. Makikita po natin ang pag-mature ng gabi sa sinyales po na yung kanyang dahon ay turn to yellow at ang kanyang height ay nagdi-decline po. Maganda po ang isda at gabi culture dahil kumikita ka na sa gabi, kumikita ka pa sa isda. Aside from that, ito po ay masustansya.
Ito po ay practical and profitable para po sa household, backyard, food production, microbusiness, and village nutrition. Napaka-importante po ng technology po na ito dahil nagpo-provide po siya ng better nutrition po para po sa far-flung villages or barangays. Ang advantages po ng isda't gabi culture po, ang isda and gabi nag-i-increase po siya ng soil fertility, nagre-reduce po siya ng weeding cost, and ino-optimize po niya yung soil use and farm space. And some other fishes po, like tilapia and red paco, kinakain po nila yung weeds po. Ang gabi rin po ay hindi po siya masyadong pinipeste, kaya hindi po siya nangangailangan ng pesticides. Aside from that po, yung fish waste po, yun po yung ginagamit po na fertilizer din po para po sa gabi. Marami pong variety ang gabi. Mayroon sa Pilipinas po, mayroon pong dalawang klase ng gabi na major variety po niya, ang upland and lowland gabi. Sa project po na ito, ang ginagamit po natin ay ang lowland gabi. Ang mga lowland gabi po, mayroon po kaming mga iba't ibang lowland gabi na itinanim po dito sa ating center. Meron pong galing po ng Baguio, Manila, Bataan, Bicol. Ay, yung Bicol po yung pinakamahal po na gabi. Nagkakahalaga po ito ng 25 pesos po kada bunga po nito. Napakaganda po ng isda't gabi culture. Pag ang ginamit po nating isda ay tilapia, magkakaroon po tayo ng kita na 16,890 pesos sa loob po ng 5 buwan sa 1,000 square meter po na land area. Pag hito naman po ang ating inalagaan, magkakaroon po tayo ng net revenue na 54,110 pesos sa loob po ng 3 buwan sa land area po na 1,000 square meter. Maganda po ang isda't gabi culture dahil sa isang maliit lamang po na area po nito, malaki na po ang ating kita. Aside from that, ang gabi and fish po is nutritious po siya para sa atin. Kung kayo po ay interesado sa project po na ito, maaari po kayong tumawag or kumontak sa telephone number ng BIFAR Nifty DC na 075-653-0385. Or maaari po kayong pumunta sa aming opisina sa Bunuan Binloc, Dagupan City. Or maaari po kayong mag-text sa amin sa mobile number na 0917-200-7005.